Pakinggan natin ang sinasabi nitong si Kong Brusas. We wish the Justice Department had been more prudent and discerning in its statements on these issues. Buhay at kamatayan ang nangyayari sa mga mamamayan natin. Huwag naman kayong ganyan. Lalo na kung saksi tayo sa mga ganon. In fact, mag-i-interpolate ako noon, Madam Speaker. Nandito ako, kailangan ko mag-interpolate ng time na yun. Pero kailangan kong pumunta doon kasi nung NTF-ELCAC na press con, ang sinasabi na ng mga bata, kami ay dinukot. Under custody pa rin kami ngayon ng military. Kung hindi sila maaalis doon, pabalik sila sa kampo. And we have had so many cases. Yesterday, I was telling the DND, ng cases. Hanggang ngayon, hindi pa rin naman na-resolve yung mga cases na yon. That was under the DND Secretary, si Gilbert Chodoro. Yung time ni Palparan. Si Sherlyn Cadapan hindi na nalitaw. Madam Speaker, si isang kasama niya, isa pa, si Empeño, those two, during that time, hindi pa nalilitaw hanggang ngayon. We have 72 cases of desaparecidos, Madam Speaker. So, Madam Speaker, hindi natin ito mariresolve ng mga pagsagot na, we will be impartial, etc., etc. Anong hustisya meron tayo dito, Madam Speaker, kung ganito? Madam Speaker, I have so many questions on the DOJ, Madam Speaker. I move, Madam Speaker, to defer the budget. Majority Leader, move to suspend. Suspended. Sa mga pananalita ni Kong Arlene Brusas, pinaparatangan niya ang Armed Forces at saka PNP na mga berdugo. Mula pa raw sa panahon ni General Palparan ay mayroon raw disappearance na 72 na member ng kanilang organization at ito raw ay hindi kita hanggang ngayon ang physical body. Kung mayroong 72 na kaso na disappearance, bakit hindi sila nag-file ng habeas corpus? Binabaliktad nila yan. Maaari ang mga taong ito ay kanilang pinagpapatay at ginawang sacrificial goats. Ipinukol sa armed forces, lalo na sa panahon ni General Palparan. Maraming kaso na yan ang pinaggagawa ng mga CPP, NPA na pinapatay ang kanilang sariling tao at pinapalabas na sundalo may kagagawan. Ang mabigat na example ay ang Plaza Miranda bombing. Silang may kagagawan, ipinukol nila kay Presidente Marcos. Ganito katoso ang mga CPP-NPA na organisasyon ni Congressman Arlene Brusas. Ito naman ngayon yung mga bata na sumurrender. Maliwanag sa mga pahayag ng tatay ni Jed na itong dalawa na mga sumuko ay sila ang humanap ng paraan na kumunta ng isang tao na makadala sa kanila sa headquarters ng Philippine Army. Nung nasa loob na sila ng Philippine Army, ayon sa tatay ni Jed, ay masaya naman ang anak niya, kumakain sila doon sa loob ng kampo ng militar at wala namang bahid na tinurture kasi pinapalabas ng mga batang ito na sila ay dinukot at tinalian ng hagtide o taling baboy. Kung titingnan natin ang kanilang kamay, walang bakat na tinali at walang bakat na tinorture sila.
pawang to kasinungalingan. Nabudo lang PNP ng CPP. Halatadong scripted ang pagsuko ng dalawang batang alleged environmentalist. Kailanman ay hindi pinapayagan ng Armed Forces of the Philippines, lalo na ngayon mga professional soldier na sila, ang mag-torture ng mga kabataan dahil naipunla na sa kanilang kaisipan sa mga sundalo at PNP na ang mga bata ay biktima lang ng CPP-NP sa kanilang ideolohiya na ipinunla sa kanilang puso. Kaya nga, nagsisikap itong ating armed forces na iligtas ang mga kabataan na nadoktrinahan o nalinlang ng CPP-NP. Mga professional ang ating armed forces ngayon. Kahit ginawaan na sila ng kasamaan ng dalawang bata, hindi pa sila nagtatanim ng galit kasi tinuturing nila ang batang sina Jed na biktima ito ng panliling lang ng CPP-NP. Masakit man sa kanilang kaluban, kanila ito tinatanggap na ganito talaga minsan ang nangyayari kasi sa digmaan, kasama dito ang tinatawag na deception. Panlilin lang itong ginagawa ng CPP upang naman ang ating armed forces at saka PNP ay masira. Sisirain talaga nila ang armed forces at saka PNP dahil bumabagsak sila. Kung babalikan natin ang nakaraan, noong 1989, sila ang may kaso ng mga massacre. Magbalik tanaw tayo ang nangyari sa Digos. Mga kabataan na member ng UCCP na kanilang pinagpapatay. Kawawa ang mga batang ito. Mga inosente at dahil lang sa hindi sila sumusunod sa kagustuhan, ang ginawa nila, minasakir. Tingnan ang attached picture na ito. Ganito kalupit ang mga CPP-NPA. Sa ngayon, itong mga UCPP ay napasukan na nila at kaisa na nila. Huwag tayong palinlang sa mga taong ito. Itong si Arlene Brusas, may paiyak-iyak pa na kawawa raw ang mamamayan, hindi mabibigyan ng hustisya. Bakit kung Arlene Brusas, itong minasakir nila sa Digos noong 1989, nabigyan na ba ito ng hustisya? May pinutulan pa ng liig, tapos paiyak-iyak ka pa. Kung sa Biblia, ang halik ni Judas ay ang nagpahamak sa Panginoon Hesukristo, ito rin ngayon, ang iyak ni Kong Arlene Brusas ay iyak ng magpapahamak sa ating kabataan. Dahil kung magpadala sila sa mga hipokritong iyak ni Arlene Brusas, tiyak na sasali sila sa kanilang organisasyon ang pakikibaka sa atin gobyerno. Kawawa ang mga bata dito, lalong mapapahamak kung pakikinggan lang ang maladramang iyak ni Arlene Brusas. Kaya mga kabayan, huwag natin to paniniwalaan tong mga member ng mga CPP-NP dahil ang mga taong ito ay ubod ng sinungaling. Maraming nasira na buhay na yan, mga kabataan, namundok at sumali sa armadong pakibaka at napahamak. Kaya mga kabataan, huwag kayo palinlang sa nag-aanyong santo, ngunit ang kaloob-looban sa puso ay mababangis ng mga asong gubat at lalapain kayo.